Hello, mabuhay, and welcome back sa ating channel. Ang itidiscuss po natin ngayon ay tungkol sa asignaturang Precalculus. Ang asignatura pong ito ay kinukuha ng ating mga STEM students. Ito po ay nasa first semester at nasa first quarter, and this is prerequisite para sa asignatura namang basic calculus. So, hindi po kayo makakapag-basic calculus kapag hindi nyo po naipasa ang ating pre-calculus. So, mag-start na po tayo sa ating discussion, specifically sa ating MELC number 1 or ang ating most essential learning competency. Ang ating most essential learning competency is to illustrate the different types of conic sections such as parabola, ellipse, circle, hyperbola, and degenerate cases. So, meron po tayong 4 na conic sections. Ano nga ba ang conic sections? Sa root word po, tayong root word na cone. So, kung nag-a-attend po kayo ng mga birthday parties ng mga bata, ay meron po tayong tinatawag na birthday hat. Sabi nga natin, ang Mount Mayon ay isang perfect cone. Hindi tinawag po siyang conic sections kasi ang gagawin natin, ihalin tulad natin siya sa pagluluto. Halimbawa, meron tayong sibuyas. Kapag magluluto ka gamit ang sibuyas as your ingredient, kailangan mo siyang i-chop. Kasi po, hindi naman natin isinasama ang sibuyas sa ating linuluto ng buo. Pwede mo siyang i-chop sa kahit anong direction. So, halimbawa, chinap natin siya ng pahiga at kapag pinaghiwalay mo itong nasa taas at itong nasa baba, tiningnan mo yung cross-sectional area or yung part na dumaan yung kutsilyo. So, ang magiging shape niya po ay bilog. Kapag naman in-slice mo siya ng patayo or vertically, pinaghiwalay mo yung dalawa and tiningnan mo yung cross-sectional area, ang magiging itsura po ng ating cross-sectional area ay ganito. Okay, yan po yung ating mga cross-sectional area. Yan po ang itsura ng sibuyas. So, kaya po siya tinawag na conic sections. Kasi, kapag hinati mo at very specific way ang cone, meron po siyang mabubuong iba't ibang shapes or sections. Kaya po, tinawag po itong conic sections. Ano po yung mga conic sections? So, tingnan po natin sa ating PhET simulation, okay, from intmath.com. So, halimbawa, i-slice natin ang isang cone, okay, at a 0-degree angle or pahiga, horizontal na direction. Halimbawa, ito yung kutsilyo, okay, in-slice mo siya ng paganyan, okay, magiging po siyang, ang cross-sectional area na mabubuo or makukuha natin ay bilog or circle. Nakuha po ba? So, magtatanong ka, saang part po, sir, kailangang i-slice ang ating cone para makabuo ng circle na cross-sectional area? So, ang sagot po dyan ay kahit saang location as long as 0-degree angle, okay, or pahiga ang ating pag-slice. Tingnan po natin ha. Ito, pababa yung ating slice. Ang nabubuo pa rin po na shape ay circle or ang section ay circle. Ayan po. Pag sa taas naman, circle pa rin ang cross-sectional area. So, paano naman sir kapag hindi 0-degree angle? Sabihin natin medyo tinilt natin siya, naka-tilt. Pag sinabing tilt, medyo tabingi.
Okay, so makikita ninyo na medyo nagbe-bend ang ating circle. So, balik natin, 0 circle, mula sa 0, kapag umangat na siya ng 1 degree, okay, medyo natabingi na ang ating circle. Okay, so kung makikita nyo, ayan po, nagbabago na ang ating shape. Hindi na po siya katulad ng dating perfect na circle. Ngayon po ay nagiging na siyang ellipse. Ayan. Okay, yan po ang ating ellipse. So, pwede din siya doon sa taas. Yan po ang ating ellipse. Okay, paano sir kapag tinilt pa natin ang ating angle, mas pinalaki pa natin ang ating angle, okay, makikita nyo na darating sa point na yung ating slice ay makakalampas na sa dito sa surface ng nasa taas na parte ng ating cone. So, lalagpas po siya. Kapag tinilt pa natin siya, kung makikita ninyo, kapag tinilt pa natin siya ng masyado, okay, nakikita nyo yan na nandito, ayan, yan na yung tinatawag natin sa taas kasi hindi masyadong clear. Ayan, yan, pabaliktad, ayan po. Okay, kapag kanina, nakatilt siyang ganyan, ellipse siya. Kapag lampas na siya or nakalagpas na siya dito, okay, nakalampas na siya doon sa ating yan na po ang ating parabola. Okay, so ito lang po yung kukunin nating shape. Okay, so yung medyo exaggerated na angle ng ellipse after ellipse ay parabola. Okay, paano naman sir kung super tilted na nakaabot na siya sa 90 degrees. Okay, so yan na po ang tinatawag nating hyperbola. Kung kanina parabola, okay, isa lang ang ating curve na section. Ang hyperbola naman ay dalawang curves na symmetrical. Okay, kung anong itsura nitong sa taas, yun din po ang sa baba. And na-form po siya sa section na 90 degrees. So, pwede din po siya dito sa kabila. Ayan po. Yan naman po ang ating hyperbola. Okay, so kung halimbawa nag-wonder ka, paano kung nasa gitna ng ating cone? Ilagay natin siya sa gitna. Ayan. Ito na po, pa-letter X ang mapo-form natin. Hindi na po yung dalawang curves kanina. So, yung tinatawag po natin yung degenerate hyperbola. So, dalawang lines na nag-intersect. Okay, so paano naman sir pagpahiga tapos nasa gitna? Lagay natin nakahiga 0 degree and nasa gitna. Yan naman po ang degenerate na ellipse. Okay, so isang point lang po siya dito sa gitna. Hindi po siya circle, hindi po siya ellipse, kundi isang point lamang. So yan po ang ating degenerate na ellipse. And then, how about kapag in-slant natin, okay, in such a way na didikit lang siya doon mismo sa surface ng parabola. Ayan. Ito po ay it's example pa rin na degenerate na hyperbola. Ayan po. Pa-X pa rin kahit anong angle. Paano kung sakto talagang, ayan, didikit siya doon sa sides. So, medyo hindi dito maipakita. Halimbawa nila, kinat natin mismo dito sa part na ito. Okay? So, ang mangyari, may slice yung nasa gitna, pero nandun siya mismo sa line. So, magkakaroon ka ng single line. So, yan po isang example ng degenerate case ng ating
conic sections. So, bakit kailangan nating pag-aralan ang ating conic sections? Kasi po ay marami po siyang applications in real life. Okay? So, sa circle pa lang, okay, napakarami ka nang makikitang bilog na objects sa paligid natin. Okay? So, ito, sinearch ko na, halimbawa sa ating headlights. Okay, so ang ating pong headlight ay, kung makikita natin, ay sa loob ng headlight ay mayroong reflector. Okay, yun na, reflector na yan. And ang shape po ng reflector ay parabolic. Okay, bakit parabolic? Kasi po, ang parabola ay mayroong focus. Kung saan, doon nakafocus lahat ng pumapasok. See, for example, ilaw. Okay? So, lahat ng pumasok na ilaw sa isang parabolic mirror ay pupunta sa focus. Kung ang light source naman ay nasa focus, so ang mangyari, imbis na mag-spread yung ilaw, ay pupunta siya in a straight direction. Kaya po ang ilaw ng ating mga sasakyan ay halos pa-straight, hindi po siya nagwawatak-watak or nagsiscatter kasi po yung ilaw or yung bimbilya ay nasa focus. Okay? Yan po ang gamit ng parabola na shape sa ating reflector. Kahit po sa flashlight, kung tingnan ninyo ang iyong mga reflector, ay parabolic ang kanyang shape. And yung kanyang bulb ay nakapwesto sa focus ng parabola. And then, kapag bumukas yung ilaw, so, magiging straight ang ilaw. Hindi po siya mag-i-scatter. Okay, so example pa natin. Okay, sa ating parabola. Meron parabola. So, another example or application ng parabola is yung sa mga bridge natin. Ayan. Kung makikita ninyo ang ating mga bridges, meron siyang parabolic na support. Kasi po, ang parabola ay napaka-strong na shape. So, kadalasan ito po yung ginagamit na shape sa mga pang-support ng ating mga infrastructures. So, pwede mo din makita ang application ng parabola sa nature. Say, for example, sa egg. Meron po siyang parabolic na shape. Ayan, kung makikita po natin ang itlog na ito, okay, sabi ko nga, parabola is one of the strongest shapes na pwede ang parabola ay napakalakas na or very strong na shape. Okay, so pwede mo itong matest kapag meron kang itlog sa bahay nyo. Okay, and then hahawakan mo yung itlog and then i-close mo yung mga fingers mo doon sa itlog and i-try mong i-apply ang force. Okay, and tingnan mo kung madali mong mababasag ang itlog. So, hindi mo mababasag yung itlog kasi napaka-strong ng shape nito, which is parabolic. Okay? Pero, malakas ito pagpunta galing sa labas ang force. Pero kung galing ka sa loob, madali mong ma-break yung itlog. So, yung ibon or yung manok na nasa loob, kaya niyang ma-break yung itlog kasi mahina ang parabolic shapes sa loob pero malakas siya sa labas. So, madaling makakalabas yung baby natin na manok. Okay? Ano naman ang example ng ellipse? Ayan. So, marami din tayong applications ng ellipse. Pinakamagandang example niyan is sa science. Okay?
meron tayong tinatawag na Kepler's Law of Planetary Motion, kung saan ang ating orbits ay, sabi nga ni Kepler, ay hindi perfect circle, kundi elliptical orbits. Okay? So, pinagkaiba ng circle sa ellipse, syempre medyo slightly hindi masyadong perfect ang ellipse compared sa circle, and yung ellipse ay may dalawang foci, ang circle naman ay isa lamang ang focus. Okay, so madidiscuss ninyo yan sa iyong specialization sa physics, ang Kepler's Law of Planetary Motion. Okay. Ang hyperbola naman po ay marami ding applications. Example, yung ating hourglass. So, hyperbolic ang kanyang shape. Yung mga steam fumes, yung nalalabasan ng steam ng ating mga nuclear power plants, sinusunod niya rin yung parabolic shape, at napakarami pang applications. So, madalas ay hindi natin na-appreciate ang ating conic sections because we take it for granted. But if you take it seriously and as your specialization, especially if your course would be engineering and on the sciences, so mas ma-appreciate mo itong conic sections. Kaya itong topic na to ay nasa unahan, pinakauna at napaka-importante na topic sa pre-calculus. There are so many applications, more than the equations that we have. So, hindi lang basa-basa na dapat na ma-memorize natin ang mga equations, pero dapat ay mai-apply natin ang ating learning sa totoong buhay or in real life, which iisa-isahin natin sa ating susunod na mga discussions, which are circle, parabola, ellipse, and hyperbola, na gagawin natin sa next video. So, yan po ang pagtatapos ng ating podcast, and I hope na naintindihan ninyo ang ating conic sections, and I will see you in our next podcast.